Ewan ko. Bismillah. Ayan na. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat at pagbabalik loob ay alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng lumikha ng nakikita at hindi nakikita at lahat ng mga daigdig ng galaxy, lahat ng yan ay ang tanging gumawa o ang lumikha ay ang Allah na hindi siya tao at hindi naging tao at kahit kailanman hindi nanganak at hindi pinanganak at walang katulad sa kanyang nilikha. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya Allah laula an hadana Allah. Ang gabay ay binibigay ng Allah. Ang lahat ng pagpupuri ay alang-alang lamang sa Allah at ang gabay na binibigay niya sa kung sinong gabayan niya ay gagabayan niya sa tamang daan, sa tamang landas, sa tamang patutunguhan sa mundo at kabilang buhay at ibibigay niya ang Islam. At kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagabay at kung sinong iligaw ng Allah ay walang makakapaggabay. So, malinaw, mga kabalik Islam, magandang araw po muli. Magandang umaga, magandang araw po muli sa ating channel ng Magbalik Islam Vlog. Ito naman po muli ang inyong lingkod. Ito naman po muli ang inyong lingkod na Kabalik Islam. Kasama sa pagpapalaganap, pagpapaintindi, pagpaparating ng Islam, ng katotohanan ng Pilipinas. So mga Kabalik Islam, manatili lang po kayo manood sa ating channel na ito at subscriber po muli. Manatili kayo habang uso pa ang subscriber at mag-likes din kayo sa video at mag-comments din kayo sa ating inbox dyan sa baba. Kung may mga comments kayo o reaction, sumbong, opinion, ay maaari po kayong maglagay sa ating description below o link dyan sa baba na pwede kayong magkaroon ng mga komento, suggestion, opinion at comment inshallah. So mga Kabalik Islam, ito po muli at kahit paano ay sa maling matagal na panahon ay hindi tayo nakapag-vlog, hindi tayo nakapag-record sa ating YouTube channel, ay humingi ako sa inyo ng paumanhin na sana po ay maunawaan ninyo ang aking YouTube channel na matagal na sundan. So alhamdulillah po, itong panahon na ito ay di natin na Sha'ban at ito ay pala isang buwan na lang o ilang araw na lang, sabihin natin mga 30 or 28 days na lang ay papasok na ang Ramadan. So itong vlog ko na ito ay patungkol po sa Ramadan at dumadaan sa inyong mga YouTube channel kung aking may upload inshallah. So muli po, ang aking YouTube channel na ito ay walang editing at hindi ko po binabago, hindi ko po dinadagdagan, hindi ko po kinakat yung napakaraming application ng mga video editing. Sa akin pong vlog ay walang edit sapagkat ang akin pong vlog na ito ay nagpapakita ng katotohanan kung ano po ako at kung ano po ang aking vlog na ito ay walang edit kung ano po ang aking pagkakamali, pagkukulang, ay humingi ako sa inyo ng pasensya dahil ito po ay walang editing, dahil ayoko po ng fake message, ayoko po ng mga fake na mensahe sapagkat laganap po sa social media at sa YouTube channel at sa YouTube platform ng mga fake message. So ang YouTube channel ko po ay walang editing. So muli po sa muli, alhamdulillah po, nandito po tayo sa isang lugar, sa isang isla, na kung saan sa isla sa malayo po, sa Kabisayaan. Hindi na po natin kailangan banggitin kung saan lugar ito at tulad po ng aking nabanggit. Ang importante po sa akin ay dawa, ipaliwanag, ipaintindi sa inyo kung ano po ang tamang katuruan ng ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, pamagitan ng opening ng Rabbi Israh li Sadri wa Yassir li Amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ito pong dua na ito ay dua ni Propeta Musa, ni Moses, na kung saan siya po ay nasunog yung kanyang dila at ibinigay itong revelation ng Allah. Yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ibig sabihin itong pagbigkas na ito ay makakapagdagdag ng kabutihan sa pagsasalita na hindi ka hindi ka mangungo at hindi ka mabulunan o lahat ng bagay. Ito'y napakaganda. Kita mo kung titingnan mo ang Islam kompleto sa pagsasalita na tinatawag na mga opening sa panimula o pabalat o panimula ng ating pagsasalita.
So alhamdulillah po, dumating na po ang mga 28 o 25 o hindi na po natin alam. Pag nasa isla po tayo, wala po tayo sa syudad, wala po tayo sa ating lugar, at alhamdulillah po, patuloy pa rin tayo sa pagpapalaganap ng Islam, sa pagbibigay payo, sa pagbibigay ng paliwanag, pagpapating sa mga hindi Muslim na kung ano po ang katuruan ng Islam at kung ano po ang kabutihan ng Islam at kung ano po ang pamamaraan ng buhay sa Islam, sapagkat ang buhay po sa Islam ay may pamamaraan. Ang buhay po sa Islam ay may tanging pamamaraan. Ano po yung pamamaraan? Yan po yung 5 beses na pagdarasal, na kung saan yan po inoorganisa yung oras mo. At yan pong 5 beses na yan ay kaugnay din po sa kagustuhan ng ating katawan. Mula sa paggising, mula sa pagtulog, kailangan natin matulog ng maaga upang makagising tayo ng maaga. Yan po ang katuruan at pamamaraan ng Islam. At kung tayo ay may kakayanan po, ay hanggat maaari, ang ipinituro po sa Islam ay negosyo. Ang negosyo po ay makakapagpayaman sa tao sapagkat ito ay na-develop o nalaman ng mga hindi Muslim, ngunit ito pala ay katuruan sa Islam. Ito ay hadith ng propeta, sabi niya. Ito ay katuruan sa Islam na ang negosyo ay isang paraan ng pagtuturo sa tao o sa kamusliman kung paanong humawak ng pera, kung paanong humawak ng kayamanan. Kaya kapag ikaw ay may negosyo, matututo kang humawak ng pera na kung saan ano yung dapat mong i-roll o dapat mong gamitin sa negosyo mo at kailangan mong patakbuhin ng negosyo mo. Kasi ang negosyo ay hindi kailangan dun sa kinikita mo eh. Ang negosyo ay kailangan dun sa paanong tatakbo, paanong relasyon mo sa mga customer, paano tatakbo ang negosyo mo, hindi dun sa kinikita mo. Hindi tinitignan ang negosyante sa kinikita, sa laki ang kinikita, kung paano mo i-sustain, paano mo patakbuhin ng pera, paano mo turuan ang sarili mo kung paano humawak ng pera na hindi mo magastos ang iyong kapital, mag-roll pa ang negosyo mo. So, ang pagyaman po ay nasa Islam, ang pagturo po ng kabutihan ay nasa Islam, ang pagturo po ng pamamaraan ng buhay ay nasa Islam, ang pagturo po ng tamang ugali ay nasa Islam, ang tamang reaksyon, yung tinatawag na yung reaksyon, kung halimbawa nadapa ka, hindi mo babanggitin yung mga bad words na nakikita natin. Babanggitin mo subhanallah, Allahu Akbar, mga ganun. Ibig sabihin, yung reaction pa lang, tamang attitude, tamang expression ay nandito po sa pamamaraan ng pamumuhay sa Islam. So, alhamdulillah po, nandito tayo mga kabalik Islam. At alhamdulillah, muli po, ang Ramadan po ay isa pong haligi ng Islam. Ang unang haligi ay ang paniniwala sa Allah at sa Propeta Muhammad, ang pagtatayo ng 5 beses na pagdarasal sa isang araw, yung sala, yung pagsamba. At yung pangatlo, yung zakat. Kung ikaw ay may negosyo, mayroon kang naitabing 1 taon na pera sa isang saving mo, ay kailangan mong ibigay yung zakat sa mga dapat bigyan. Yung mga naglalakbay, yung mga bagong yakap sa Islam, yung mga, yan po ay makikita sa Quran, sa Surah At-Taubah, na kung saan yun yung 7 klase na dapat mong bigyan. So, pangapat, yun yung pangatlo natin sa 5 haligi. Yung pangapat ay yung pagpupuwasa sa buwan ng Ramadan. So ito po ay yung aking vlog, ay malapit na ang buwan ng Ramadan, so kailangan natin gawin ang pagpupuwasa, pagtitimpi, pag-aayuno, pag-iiwas, total abstinence, pag-iwas sa lahat ng bagay, pag-iwas sa pagkain, pag-iwas sa inumin, pag-iwas sa mga sexual, pag-iwas sa mga magalit, pag-iwas sa mga away, pag-iwas sa mga pagnunood ng telebisyon, pag-iwas sa pakikinig ng mga radyo, pag-iwas sa mga kalaban, sa mga makakasama sa iyo, sa backbiting, sa mga chismis, sa lahat-lahat ng mga kasamaan ay pinagbabawal po sa buwan ng Ramadan. Ito ay buwan ng Ramadan, buwan ng pagsamba. Ito ay buwan ng Ramadan, buwan po ng chances o pagkakataon para magbalik loob sa Allah. Itong buwan na binuksan ng Allah ang awa niya. Itong buwan ng Ramadan ay ang awa niya ay kung sinong mamatay sa buwan ng Ramadan na ito ay napakalaki ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari siyang kaawaan dito kapag ikaw. Kaya ang mga Muslim po nangangarap na mamatay sa buwan ng Ramadan, nangangarap po na mamatay sila sa buwan na ito na napaka banal na buwan ng Ramadan. Sapagkat bakit kung sinabing banal, punong-puno ng awa, punong-puno ng panalangin, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng kapatawaran, punong-puno po ng napakarami pong halaga ng buwan ng Ramadan. Punong-puno ng biyaya na hindi mo nakikita, biglang dumarating. Punong-puno ng biyaya
awa, kapatawaran, punong-puno ng lahat po yan. Kulang po yung aking binanggit sa dalir, kulang pa po yung mga aking binanggit dahil ang buwan ng Ramadan ay puspos po. Ibig sabihin, punong-puno ng biyaya, chances, pagkakataon. Itong binigay ng Allah sa ating buwan ng Ramadan ay pagkakataon sa mga tao na mabawasan o mapatawad ang kanilang mga kasalanan sa mga tao na nagbabalik loob sa Allah. Sapagkat itong buwan ng Ramadan ay kapatawaran. Ibig sabihin, kapag may kasalanan ka sa isang taon at dumating ka sa Ramadan, ibig sabihin, pasalamat ka sa Allah, buhay ka pa. Sapagkat alam natin na walang edad po sa kamatayan. May sanggol pa lang namatay na. May kabataan pa lang namatay na. May teenager pa lang namatay na. Meron pa lang hindi pa tumatanda, namatay na. Hindi pa nga lumalabas sa tiyan ng magulang, patay na. So tayo pa kaya na hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay sa mundo. Hindi natin alam kailan tayo mamamatay. At ang tanong pa isa na napakalaki, anong klaseng kamatayan ang darating sa ating sarili. So mga kabalik Islam, muli po, manalangin tayo sa Allah. Ibalik natin, magbalik loob tayo sa Allah sapagkat hindi natin alam ang buhay natin kung kailan tayo kukunan ng hininga, kung kailan anong klaseng kamatayan tayo, kung kailan natin masusubukan, mararamdaman ang hapdi ng kamatayan. Kasi po, sabi po, idha jaa sakaratul maut, sinabi po sa Quran, na kapag dumating sa iyo ang hapdi ng kamatayan na kung saan walang makakaiwas, kahit po ang Propeta Muhammad nung namatay, bago nahugutan ng hininga ay napakahapdi, napakasakit ng kamatayan. Di lalo na kung ikaw na aksidente, nasaksak, nahugutan ng hininga, napakasakit. Kaya iba po ang dimension ng huling araw, huling kamatayan po ng tao, yung bubumbahin ka na, ipapump na yung chest mo sa compression, talagang ang hapdi ng kamatayan mararamdaman po natin sa katawan. Kaya yan po ang masakit. Kaya mga kabalik Islam, mga hindi Muslim, pag-aralan nyo po ang Islam. Alamin nyo po ang tunay na katuruan ng Islam, na ang turo ng Islam, merong turo sa huling panahon na pag mamamatay na tayo, may turo na kung saan paano mag-asawa, may turo na kung saan sa paglalakbay, kung anong gagawin, may turo na kung saan kapag dumating na ang araw ng paghukom, itinuturo po yan. Itinuturo po sa Quran. Ano yung mangyayari? Yung mga nangyari noong unang panahon, nagkadigmaan, dumating ang labanan sa Persia at ng Roman, nandiyan po sa Quran. At dumating, yung mga prophecy na sinabi sa Quran ay nagkatotoo. Wala pong pasubali, walang pambibiro, walang pagluloko, walang pagbobola. Lahat po ng sinabi sa Quran ay nagkatotoo. Ibig sabihin po, ang sinabi sa Quran na magkakatotoo sa araw ng paghukom, sa darating na araw na pagkagunaw ng mundo ay magkakatotoo sa napakaraming mangyayari. Lalabas ang Masihi Dajjal, lalabas ang Gog and Magog, lalabas po si Jesus Christ, kasi hindi po siya patay, babalik po siya sa bandang Syria, sa Damascus, sa bandang eastern ng Damascus, sa puting mosque, at di natin alam, baka bumalik na siya sapagkat isa rin sa mga prophecy na darating ang malapit na ang araw ng pagkagunaw ng mundo ay yung isang taon ay parang isang buwan o isang 6 na buwan. Ang isang buwan ay parang isang linggo lang, at ang isang linggo ay parang isang araw lang, at ang isang araw ay parang isang oras lang. So yan po ay hadith. Yan po ang hadith na yun ay ibig sabihin po doon ang darating ang mga palatandaan ng araw ng paghukom sa mga palatandaan na napakabilis na panahon. Napakabilis na natin tumanda, napakabilis ng isang oras, napakabilis ng isang araw, napakabilis ng isang linggo ay parang isang araw lang, napakabilis ng isang buwan, parang isang iglap lang, at lalo na ang isang taon, napakabilis ng isang taon, parang isang buwan lang. So yun po ang mga palatandaan na yun ay dumating na po ang mga maliliit na palatandaan. Kaya po magbalik loob po tayo sa Allah, lalo sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan punong-puno ng biyaya. Sa buwan ng Ramadan punong-puno po ng, hindi po ito pagpapagutom. Ito ay pagte-training sa ating sarili. Ito ay pagsisikap na turuan yung ating sarili sa bibig at sa tiyan. Sapagkat sa totoo lang, hindi magkasundo ang ating tiyan at ang ating bibig. Busog na yung tiyan mo, gusto pang kumain ng bibig mo. Minsan pagod na yung bibig mo, kangunguya, pero gusto pa rin tiyan mo kumain. So hindi po kasundo. Iba po yung salita at gawa. Marami po nagsasabi ng totoo, nagsasalita. Ngunit ang kanilang gawain po ay mali po. Hindi po sinasabuhay nila yung kanilang. Ibig ko po sabihin dito, mali, hindi magkasundo yung salita at yung gawa. Hindi magkapareho yung salita at yung gawa. Maraming manluloko, pero pag sa totoo, pag ginawa nila ay iba yung gawa nila. Iba yung nasa puso at yung gawa. Kaya ang sabi ng Allah,
inna Allah la yanduru an sawarikum wa amwalikum wa inna ma yanduru ala qulubikum wa amalikum. Tatagalugin po natin doon, ang Allah hindi nakatingin sa kanyang itsura, sa kanyang pananamit, sa kanyang itsura, sa kanyang kayamanan, sa kanyang pera, sa kanyang sasakyan, sa kanyang katayuan, kundi nakatingin ang Allah sa ating mga puso at sa ating ginagawa. So, ang ating puso, kung puspos ng pag-alaala sa Allah, ay doon siya nakatingin. Doon siya nakatingin. Yanduru alallahi kulubikum wa a'malikum. Doon siya nakatingin sa ating gawa. Karugtong doon sa ating puso, kasi kung ano yung nasa puso natin, yun ang gagawin natin. Kaya sa Islam, napakaganda. Kung magsisinungaling ka, yun yung nasa puso mo, iba yung nasa gawa mo. Iba yung sinasalita mo, iba yung ginagawa mo. So, napakaganda po ng Islam. Mga kabalik Islam, at alhamdulillah po, darating yung Ramadan na yun. Nabanggit ko yung pangapat yun, yung buwan ng Ramadan at yung huli po ng Hajj. So, yung pong limang haligi ng Islam o 5 pillars ng Islam ay mahalaga po sa Islam sapagkat ito ay sinabi sa hadith ng propeta. Sabi niya, Bunyal Islam alal khams, syahadatin la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ikamus salah, wa itaiz zakah, wa hajjal bayti wa sawm Ramadan. Ibig sabihin, yung binanggit yun ay nasa hadith na binanggit ko sa salitang Arabic na pang-apat ang buwan ng Ramadan, so kailangan nating sa buhay gawin, sundin. Ito hindi pagpagutom. Ito ay pagkontrol sa sarili mong katawan, pagkontrol sa sarili mong salita, pagkontrol sa mga gawain mo, pagkontrol sa lahat ng mga masama mong gawa, pagkontrol po sa lahat ng mga gusto mong gawin na kailangan makagawa ka ng kabutihan. Kaya po punong-puno ang buwan ng Ramadan ng awa. Patatawarin ka ng Allah dito sa buwan ng Ramadan. Napakaraming dahilan kung bakit ka magpuasa. Napakaraming dahilan kung bakit at dapat mong sumunod sa Allah, magpuasa, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At itong buwan ng Ramadan na ito, sinabi ng hadith, man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddam min dambi. Kung sino mag-ayuno, mag-fasting, katigir, sa Maranaw pa, katigir, yung huminto sa pagkain at inumin, umiwas siya, ay ayon sa kanyang pananampalataya at sa pagsunod niya, wahtisaban, pagsunod sa Allah, gupira lahu ma taqaddam, patatawarin ng Allah ang kanyang mga kasalanang nakaraan. Ang kasalanang nakaraan niya, yung mga kasalanang maliliit lang, hindi malalaki. Malalaki, ibig sabihin yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, paniniwala sa mga anting-anting, paniniwala sa mga pamahiin, iyon ay makakaligaw. Sa astrology, sa horoscope, sa mga zodiac sign, iyon ay kasalanan. Pagtingin mo palang zodiac sign sa horoscope, iyon ay kasalanan sapagkat iniiwas po ng Islam ang paniwalaan, ang mga hula, manghuhula, astrology, agimat, bawal po yan sa Islam. Ang agimat po natin ay 5 beses na pagdarasal sa Islam. So, yan po yung mga patatawarin ng Allah, yung maliliit na kasalanan. Ngunit ang malalaking kasalanan po, tulad ng pagsamba sa mga iba maliban sa Allah, pagsamba sa Santo Niño, sa kung kani-kaninong Diyos-Diyosan, ay malaking kasalanan po. Yan po ang mabigat na kasalanan. Kung bakit po sinabi ng Allah sa Quran, innal musyrikina najas. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay mga marurumi. Najis sila dahil sila ay marurumi, dahil sa kanilang pananampalataya ay marumi ng paniniwala sa mga Diyos-Diyosan, balaod sa sistema, sa mga pamahiin, sa mga horoscope, sa zodiac sign, na kung ano-anong mga gawa-gawa ng tao na panghuhula na yan, na walang katotohanan, kalokohan yan lahat, dahil yan ay kadumihan sa paniniwala. Kaya po, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay marurumi, walang linis sa katawan, sa physical, sa spiritual, sa emotional. Sila po ay tinuturing ng Allah na marurumi. Innamal musyrikuna najis. At yan din po ang mga Yahud, al-la'natil Yahud. Ang mga Hudyo po ay marurumi din at sila ay curse sa paningin po ng Allah. Kung bakit po sila po ang sumira ng Palestine, dahil sa unang mula po wala pong lugar na Israel sa Palestine. Kahit tignan po sa Bible, walang lugar na Israel sa Biblia ng Palestine. At ang Palestine po ay para sa mga Palestino, inshallah. At yun po sa buwan ng Ramadan ay ang buwan ng ito ng Ramadan ay punong-puno ng awa at punong-puno ng biyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang buwan na ito ay kailangan po natin isabuhay. Ang buwan na ito ay kailangan po nating kailangan po nating gawin, pagsikapan
na mabago ang ating mga sarili, pagsikapan na pagsikapan po na masunod ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yan po ang ating buhay sa Islam, ang pagsunod sa Allah at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. So inshallah sa vlog natin na ito ay maiparating sa inyo ng tama at malinaw, at inshallah patuloy kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel inshallah, at inshallah ay magkaroon pa tayo ng mga susunod na mensahe o vlog dito sa nalalapit na Ramadan inshallah. At sa muli po, ang ating vlog na Magbalik Islam Vlog ay nagtuturo po sa inyo ng tunay na nagpapalaganap po, nagpaparating sa inyo ng tunay na katuruan sa Islam, ng tunay na paniniwala sa Islam. Yan po ang aking ipinaparating sa YouTube channel. Disclaimer din po na ang aking YouTube channel ay hindi po nagtuturo sa inyo upang maligaw kayo, nagtuturo sa inyo upang maniwala kayo sa mga kung ano-anong sekta na mga yan. Ang aking ipinapaliwanag sa inyo ay ang Islam po. Islam na tamang pamamaraan ng buhay o daan ng pamumuhay po ng Islam. So yun po, mula po sa pag-iintindi ng mga isip ng pangmasa, pang simpleng kaisipan po, ang aking pagpapaliganap sa Islam ay ipaparating ko sa inyo sa simpleng pamamaraan inshallah. So yan po, hanggang sa muli. Sana po inshallah dumating tayo sa buwan ng Ramadan. Allahumma balligh na Ramadan, Allahumma balligh na Ramadan, Allahumma ighfir lana dhunubana min shahrina wa shahril karima, shahril adim, shahri Ramadan al mubarak. Inshallah sana dumating tayo na malusog at may sagawa ang pag-aayuno, at inshallah makumpleto natin ang buwan ng Ramadan inshallah, na punong-puno ng awa sa Allah subhanahu wa ta'ala, at punong-puno ang buwan ng Ramadan ng inshallah ng buwan ng Quran. Itong buwan ng Ramadan ay buwan ng Quran, kaya ini-encourage ko ang aking sarili at sa inyo na mag-khatam o magbasa ng Quran sa buwan ng Ramadan. Ito ay isang gamot. Kung tayo hirap na sa pag-aayon, magbasa ka lang ng Quran. Magbasa ka ng Quran, inshallah hindi ka mahihirapan. Ito'y gamot, ang Quran inshallah. Ini-encourage natin inshallah na magbasa tayo ng Quran doon sa Arabic, hindi doon sa translation at sa mga ibang mga lingwahe. Inshallah ang Quran ay Arabic inshallah, at ang Quran ay gamot, lunas sa lahat ng mga nararamdaman ng atin, lalo sa ating mga puso inshallah. So hanggang sa muli po, at maiksi po ang ating ang vlog sa ngayon inshallah, ay hindi tayo naka-ready sapagkat baka may mga papasok sa ating set inshallah. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.